Ang ginang. Ani ni Lia na nagpapasag at bago pa muli nakatiling, ay nasa mga labi na niya ang mga labi ng binata. Tuluyang nagising ang dalaga na huminto sa pagpasag. Para siyang itinulos sa kinatatayuan. Mahigpit pa rin na nakahawak sa binata. Tuloy ang bagsak ng tubig mula sa shower sa mga katawan nila. Tuloy si Gino sa pagsiil sa kanya ng halik. Nasa kabiglaan ay ibinuka niya ang mga bibig na lalong nagpainit sa nararamdaman ng binata. Tumaas ang mga kamay ng binata sa dibdib ni Lian. Bahagyang napapitlag siya. Maginaw ba o mainit? Kani-kanina lang ay nagpipitlag siya sa lamig ng tubig. Bakit ngayon ay para siyang nilalagna? Ano itong nararamdaman niya? Para siyang jelly na matutunaw sa ginagawa ng binata. Malamig ang tubig. Pero bakit para siyang may init na nararamdaman na gumuguhit sa katawan niya? Nag-iinit ang katawan niya. Pero bakit nagtatayuan sa palagay niya ang mga balahibo niya sa braso? Kahit basa. Pilit siyang kumawala. Gino, gusto ko na ang ginagawa mo. Aniya na hinahabol ang paghinga. But you're scaring me at the same time. Ang nalilitong wika niya. Napatitig sa mukha niya si Gino na dinadaluyan ng tubig mula sa shower. Ang mga nagtatanong na mga mata. Marahang ipinigil ni Gino ang ulo nito. Maligo ka ng tuluyan at bilisan mo. Utos nito. At mabilis na lumabas ng banyo. Nakabihis na ulit ito nang lumabas ang dalagang nakatapis na ng tuwalya. Bilisan mo nang magbihis. Marahang buliyaw nito sa dalaga at tumalikod upang makabihis si Lian. Nabasa mo ang underwear ko. Mahinang wika ni Lian na halos hindi umabot sa pandinig ni Gino. Then wear nothing. For goodness sake, Lian. Hindi niya alam kung bakit siya nagagalit at kung kanino siya nagagalit. I can't lead you my brief. It won't fit. Walang kibong nagbihis ang dalaga. Nalilito sa inaasal ng binata. Halos tamang natapos ang pagbibihis niya ay may kumakatok. Binuksan ng binata ang pinto at hinatak ang bayaw sa loob at muli ring isinara ang pinto. Anong ibig sabihin nito? Ani ni Ronald ng mga mata ay nasa babae. Ipaliwanag mo sa akin ito, Gino, at pagbutihin mo. Mahinahon ngunit madiing utos ni Ronald. Hindi makapaniwala si Ronald sa ipinaliwanag ng bayaw. Nanghihinalang ipinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Gino. Kung hindi ko pa alam ang mga kalokohan mo sa babae, ay baka sakali pa. Hindi ko tinatago ang mga affairs ko, Ronald. Alam mo iyan. Dahil wala akong pakialam sa opinyon ng ibang tao. Naiiritang sagot niya. Sinasabi ko sa iyo ito. Dahil hindi ko alam ang gagawin sa kanya sa susunod na 36 hours. Huminga ng malalim ang kapitan. At pagdating natin sa Davao, anong gagawin mo sa babaeng iyan? Sabay sulyap sa nakayukong si Liam. Hindi babae. Lian ang pangalan niya. Hindi malaman ni Gino kung bakit nainis siya sa bayaw sa pagtukoy ditong babae. Nagsalubong ang mga kilay ni Ronald. Ang akala ko ba ay hindi niya alam kung sino siya. Binigyan ko siya ng pangalan. Nirambol ko ang pangalan ng asawa mo. Naiinis pa rin na sagot niya. Napatingin sa babae si Ronald. Nakayuko si Liam. At paminsan-minsang sumusulyap sa kanila. Napatitig ulit sa bayaw. Walang ibang babaeng pinagkakaabalahan ng ganito si Gino. Bakit hindi nito sinabi ang presensya ng babae kagabi? Subconsciously, ay binabalikat nito ang responsibilidad sa babae. Kung bakit ay naintriga si Ronald. Pagdating ng Davao, anong plano mo? Iiwan mo siya doon? Tanong ulit ni Ronald
Hindi kumikibo ang binata. Kagabi pa niya iniisip iyon. Sa Davao ay naghihintay ang lansya niya pauwi sa farm. Kung nag-eroplano siya, ay hindi siya masasabit ng ganito. Nilingon niya si Lian na tila naghihintay ng isasagot niya. Nasa mukha nito ang takot at pagkabalisa. Bumuntong hininga ang binata. Gusto niyang lapitan ang dalaga at pawiin ang takot nito sa mukha. Sa nangyayari, mukhang responsibilidad ko siya ngayon. Nagsindi siya ng sigarilyo. Gaano ba tayo katagal sa Davao? Uuwi ka ba sa farm kasama ko? Hindi. Dahil isang araw lang ang pagkakarga doon. Sila niya ang pupunta at isasama mo rin siya. Pauwi. Kung ganoon, ay saka ko na iisipan. In the meantime, mananatili ba si Lian sa cabin ko? Wala nang bakanting cabin dahil sa 2 machinist trainees na sumakay sa Cebu. Anyway, another overnight with you will not matter. Hindi ba? Sarkastikong tanong ni Ronald na sinulyapan si Lian. Hindi gusto ni Gino na manatili sa cabin niya si Lian. Hindi niya gusto ang nangyari kanina, na kumawala ang pagpipigil niya sa sarili. Ang mga babaeng kasama niya ay lantaran ang pang-aakit ang ginagawa. Magaganda at sexy rin naman, pero hindi pa ang nangyaring kumawala ng self-control niya tulad kanina. Hihintayin ko kayong dalawa sa dining room. Ani ni Ronald na bago lumabas, ay muling tinapunan ng tingin ang dalawa. Nang araw na iyon, ay malayang nakalabas ng cabin si Lian. Magkasama sila ni Gino sa deck. Naaaliw na pinapanood ng binata ang pagsisikap ng dalagang ipitin ang palda nito na nililipad ng hangin. Alam niyang walang suot ang dalaga na pang-ilalim sa palda nito. Mag-ingat kang hindi liparin ng hangin pa itaas ang palda mo. Aniya ng pangislap-ngislap ang mga mata na tila isang pilyong teenager. Isang matamis na ngiti ang iginanti ng dalaga. Marumi ang isip mo ano? Pero nagkakamali ka, mister. Isinuot ko ang underwear ko, kahit basa. At sa lakas ng hangin ay natuyo na ito. Tumawa ng malakas si Gino. Tumalikod sa dagat at sumandal sa railings. Smart girl. Nang balingan niya ang dalaga, ay nakatingin din ito sa kanya. They just stood there staring each other. At kung ano man ang namagitan sa mga sandaling iyon, ay sila lang ang nakakaalam. Unang nagbaba ng tingin si Lian. Malungkot na tinatanaw ang malawak na karagatan. Bakit siya nakikipagpalitan ng biruan sa estrangherong ito? Mga intimate na usapan. Sanay ba siya doon? Bakit panatag ang loob niya sa binata? Nang gabing iyon, ay muling naalampungatan si Gino. Nananakit ang buong katawan niya sa pagkahiga sa sofa. Nakabitin ang 2 binti niya. Biglang nawala ang antok niya. Nang sa pagdako ng mga mata niya sa hinihigaan ni Lian, ay bakanti iyon. Mabilis siyang tumayo. Lian! Mahinang tawag niya sabay silip sa banyong nakabukas. Wala doon. Kinakabahang lumabas ng silid si Gino. Nilakad ang kahabaan ng pasilyong patungong deck. Ang oras sa relo niya ay 3:30 ng madaling araw. Malayo pa siya ay natatanaw na niya ang dalaga. Naroon ito sa lugar na pinanggalingan nila kahapon ng umaga. Marahan niyang nilapitan ito. Malamig ang simoy ng hangin Lian. Magkakasakit ka niyan. Marahang wika niya. Nanaginip ako, Gino. Sa tono ng boses nito ay alam na ni Gino na umiiyak ito, kahit hindi lumilingon. Isang lalaking walang mukha ang nagbigay sa akin ng singsing ito. Itinaas ang kamay kung saan naroon ang singsing. Kasintahan mo marahil. Kay bigat-bigasin ang salitang iyon. You must be engaged.
Engagement ring ang singsing na suot mo. Hindi ko maisip. Masakit sa ulo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Maalala mo rin marahil iyan ng unti-unti. Alunang binata. Hinawakan sa magkabilang balikat ang dalaga. Halika na. Malamig dito. At hindi mabuting makita ka ng matripulante sa ganitong oras. Gino, iiwan mo ba ako pagdating natin sa Davao? Naroon ang pag-alala sa boses ni Lian. Hindi. Mabilis at matatag niyang sagot na kahit mismo siya sa sarili ay nagulat din. Hindi niya alam kung tama ang sagot niya. Alam niya ay hindi niya maaaring pabayaan si Lian o kahit sino man ito. Kahit muli tayong bumalik ng Cebu upang mabaka sakali ay gagawin ko Lian. Paniniyak niya nang makita niyang ngumiti ito. Ay para na rin siyang naginhawaan. Salamat, Gino. Lumakad sila pabalik ng cabin. Bakit niya pinagmamalasakitan ang babaeng ito? Kung dadalhin niya ito sa isa sa mga government agency, ay hindi masama para sa pagtulong sa kapwa. Bakit gusto niyang akuin ang responsibilidad? Naroon na sa pantalan sila nang dumaong ang cargo ship. Agad itong tumakbo at yumakap sa asawa. Saka pa lamang binalingan ang kapatid. Mabuti at nandito ka na. Madaming problema sa niyukan. Bati nito kay Gino nang mapuna ang kasama sa likod nito. Muling tumingin sa asawa. Siya ba? Tumango ang kapitan na nairadyo na sa asawa ang presensya ni Lian. Lani, si Lian. Lian, ang kapatid ko si Lani. Si Gino ang nagsalita. Tipid na ngumiti si Lian. Hindi malaman kung iabot ang kamay o hindi. Isang friendly smile ang ibinigay ni Lani sa kanya at inabot ang kamay. Hello, Lian. Akala ko ba ay muling bumaling sa asawa. A variation of your name, ayon sa kapatid mo. Matabang na sagot ng kapitan. Tumikhim si Gino. You probably both do not need our presence. So maiwan muna namin kayo. Mag-ikot-ikot lang kami din sasabay na tayong umuwi, Lani. Nakatingin lamang sa kanila ang mag-asawa. Nasa mga mata ni Lani ang kuryosidad. Nasa loob na sila ng taxi nang magsalita si Lian. She is very pretty at magkahawig kayo. Nagtaas ng kilay ang binata. Do I look pretty? Biro niya. Hindi yun ang ibig sabihin ko. Ronald seems older. Yeah. 2 taon bata sa akin si Lani. She's 24 and Ronald is older by 10 years. May advantage para kay Lani ang age gap. Tumango ng marahan si Lian at tumingin sa labas ng taxi. Saan tayo pupunta, Gino? Ibinulong ng binata ang sasabihin upang hindi marinig ng taxi driver. Bibili tayo ng mga underwears mo. Pilyong ngumiti ito. Pinamulahan ng mukha si Lian. Gusto kong sabihin wag pero kailangan ko iyon. And I'm at your mercy. Marahang wika niya. Pero, oo nga pala. Pwede nating ipagbili ang singsing ko para sa pagbibili natin ng mga... Marahas na ipinaba ni Gino ang kamay niya na itinaas upang hugutin ang singsing sa daliri. Itago mo yan. Formal nitong wika. Pero bakit? Hindi ba praktikal lang na ipagbili ko ito? Natitiyak kong akin ito dahil suot ko ito at kasya sa daliri ko. Pilit ng dalaga. Keep it, Lian. Saan yun ang binata ay natitiyak ni Lian na hindi na niya kailangang magpili. Hindi na siya kumibo. Dinala siya ni Gino sa downtown at nagtungo sila sa isang shopping center. Kumuha ka na ng 2 dosenang underwear. Bulong ni Gino sa kanya. Iginala ni Gino ang mga mata, pero ang isip ay nasa dalaga.
Nag-uusap sila sa mga intimate talks na para lang sa magkasintahan o lovers. Marahil dahil sa paraan nila ng pagtatagpo. Kung nakita na siya nito sa kanyang buong kahubaran, na tila siya'y oblation ng UP, anong intimacy ang hihigit pa roon? Nang mapadako ang pansin niya sa 3 pirasong panty at isang bra na ibinigay ni Lian sa sales lady, ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. "Miss, 2 dozens of these sizes at ganoon din sa bra." Utos niya sa tendera na agad din na sumunod. Hindi makakibo si Lian dahil pinapanood sila ng mga naroong sales ladies. Maganda silang parehas at naiinggit ang mga mata ng mga naroroong babae. Namumukod tangi si Gino sa mga kalalakihang naroroon. Hapit ang suot na faded blue jeans at nakabakas ang mga maskuladong hina. Siya ay yung mga tagurian ng ibang babae ay hang. Ang mga lalaki naman ay kay Lia nakatuon ang pansin. Hindi siya aware sa titig ng mga naroroong lalaki. Kulay kape na may gatas ang balat niya, pero makinis at pantay-pantay. Taglay rin niya ang pinakamagandang pares na binti. Pagkatapos ay pinapili siya ni Gino ng pantulong. Nagreklamo si Lian na hindi na kailangan dahil nasa kanya pa ang t-shirt ni Gino at ito na mismo ang pumili. Pagkatapos ay dinala siya ni Gino sa clothes section. "Please Gino, enough. Lian, stop complaining." At para tayong turistang pinagtitinginan ng mga tao. Saway ng binata na hinila siya sa lugar ng mga jeans. Kumuha ito ng isang pares na maong at blouse at pinasukat sa kanya. Nag-aatubiling sumunod ang dalaga. Pagkatapos ay hindi na niya kinakailangang magsukat dahil kumuha na ang mga binata ng ganoong mga sizes. Muli pa sanang dadampot si Gino ng kung ano-ano nang mapunang umiiyak na ang dalaga. Nagtatakang hinila niya ito sa isang tabi si Lian. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.